Kabanata 5071. Sa isang palasyo sa pinakamataas na bundok ng bansa H. Matagal nang nagtipon ng nyebe sa pasukan. Walang sino man ang nakatapak dito sa mahabang panahon. Ngunit sa araw na ito, tatlong nakasuot ng armor na helicopter ang dahan-daang lumapag dito, na tinangay ang nyebe. Isang kalmadong boses ang umalangaw sa loob ng palasyo nang huminto ang pag-ikot ng mga propeller. Ano ito? 12 ng tao ang lumabas mula sa cockpit bago lumuhad ang nasa unahan. Ang iyong kagalang-galang. Ang unang nasasakupan na mamuno sa Golden Sands ay nag-utos sa 4 na haligi ng bansa na dumalo sa korte sa Golden Sands. Pumunta na roon ang babaeng iyon nang marinig ang balita. Hayaan mo siyang pumunta. Kaya, sabihin mo sa kanya na ang Dragon Palace ay hindi pag-aari ng kahit sino. Sagot ng tao sa loob ng palasyo matapos maglabas ng hindi marinig na buntong hininga. Dahil kinakatawan niya ang Dragon Palace, kailangan niyang sumunod sa batas. Kung hindi, hindi ko rin siya maililigtas. Ang ikalimang babae ng Yorks ng Hong Kong at ginang ng Dragon Palace na si Lexi York ay papunta na sa Golden Sands sakay ng Gulfstream jet. Samantala, sa East Sea, isang malaking cruise ship na may camouflage ang dahan-daang tumungo sa lugar na may signal coverage. Ito ang Dragon Cell, isang nakatagong kulungan. Ang Dragon Cell Mordu Warden, si Peyton Horan, ibinaba ang kanyang cellphone bago tumingin patungo sa Golden Sands. Tinawagan siya ng kanyang amo upang bumisita kamakailan. Dahil sangkot ang reputasyon ng bansa at ang Martial Arts Alliance, hindi maaaring basta-basta na lang umupo ang Dragon Cell. Batay sa pagkakakilanlan, kasaysayan, at napakalaking kapangyarihan ni Peyton, sapat na ito upang ipakita kung gaano kahalaga ang organisasyong ito sa sitwasyon. Kilala agad ni Harvey ang warden ng Mordu Branch din. Siya ang nagligtas sa apo ni Peyton na si Talia Horan mula sa sumpa ng mga taga-isla noon. Sa Floatwell, sa Longmen Headquarters, dahan-daang ibinaba ni Samuel Bauer ang kanyang cellphone at nagpakita ng banayad ng ngiti bago umalis. Pagkatapos ng lahat, madidismaya siya sa sarili kung hindi niya susuriin ang paninirang puri sa batang master ng Longmen. Medyo eksaherado ito, ngunit ang mga fries ay hindi titigil sa pakikipaglaban kay Harvey hanggat hindi nila nalalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Jesse Xavier ng Walls Inc., ang batang leader ng Dragon Guards. Dahan-dahan niyang inilayo ang telepono bago binuklat ang isang tumpok ng dokumento. Nandoon ang impormasyon ni Harvey at Yvonne Xavier. Pagkatapos basahin ang lahat ng ito, naglabas siya ng malalim na hininga bago lumabas. Mukhang kailangan din niyang bumisita sa Golden Sands. Ang Golden Cell ay nakatakdang magulo. Dahil sa pagkakasangkot ni Maisie Xavier, kailangang personal na pumunta si Jesse upang patunayan kung gaano kahalaga ang sitwasyon sa Dragon Guards. Halos kasabay, itinabi ni Blaine John ang kanyang telepono bago kumunat ang noo. Naging maingat na siya kay Harvey mula pa sa simula. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap harapin si Harvey. Ginamit ni Blaine ang Golden Cell upang supilan siya. Ngunit nagpa siya si Harvey na dalhin ang 4 na haligi ng bansa dito bilang ganti. Ginamit ba niya ang lahat ng kanyang lakas laban kay Blaine o isa ba itong pagsubok lamang ng tapang at determinasyon? Huminga ng malalim si Blaine bago tumayo. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang God of War ay maaaring mabunyag dahil dito. Kung hindi, hindi kakayanin ni Kingsley Quinlan na harapin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Malaking bagay ito. Naupo si Kingsley Quinlan sa upuan na may napakasamang ekspresyon. Hindi man lang nagdala ng ibang tao si Eliel Braff, ngunit walang naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos dahil lang sa presensya niya. Ang mga tao sa Golden Cell ay may mga mukha na ganap na walang kulay. Siyempre, hindi nila alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. 2 oras ang lumipas, mga armored vehicles ang lumitaw mula sa malayo, pinalibutan ang lahat ng pangunahing daan. Agad na lumubha ang ekspresyon ni Kingsley. Ang Dragon Cell ito. Pumunta sila sa Golden Sands bago kunin ang depensa ng Golden Cell. Hindi maniniwala si Kingsley kung may magsasabi sa kanya na walang alam ang mga nakatataas sa sitwasyon.
Nag-umpisang dumating ang mga luxury cars. Nandito ang iba't ibang mga kilalang personalidad. Hindi pinamamahalaan ng mga taong ito ang 4 na haligi ng bansa, ngunit bawat isa sa kanila ay tiyak na nakahihigit kumpara sa libu-libong tao. Si Kensley ay isang babae mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ngunit hindi pa rin siya nakakita ng ganitong tanawin. Ang maganda niyang mukha ay ganap na nag-deteriorate nang makita niya ang eksenang iyon. Siya lamang ang pinaka-best na nakakaalam na maaaring hindi sapat ang ebidensyang inihanda niya para harapin si Harvey. Malamang na siya ay malulugi kung ilalabas ang lahat ng ito. Sa kabila nito, napabuntong hininga pa rin si Kensley matapos makita ang Dragon Guards. Nagawang magtipon ni Blaine ng ilang tao dito sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Si Harvey at Eliel ay nakatayo sa pasukan. Agad na sumimangot si Harvey nang makita ang ilang taong dumating. Ang unang taong dumating ay si Lexi, ang ginang ng Dragon Palace. Sa antas ng seniority, ang ika-5 babae ng York sa Hong Kong ay itinuturing na tiyahin ni Harvey. Binigyan niya si Harvey ng mapanuring tingin. Ngumiti si Eliel. Kilala mo ba ang ginang ng Dragon Palace, Harvey? Nagsalita si Lexi bago pa man makapagsalita si Harvey. Talagang pamilyar kami sa isa't isa. Sinabi sa akin ni Julian na sabihin ito sa iyo. Buti nga sa iyo. Ngumiti si Harvey. Sabihin mo rin ito para sa akin. Kung hindi niya ma-figure out ang kanyang limitasyon at patuloy na hinahamak ako. Wala siyang pagkakataon na bumangon habang buhay. Ang magandang mukha ni Lexi ay napuno ng galit. Matapos bigyan ng malamig na sulyap si Harvey, pumasok siya sa main hall. Nagningning ang mga mata ni Kensley. Matapos makita ang dalawa na nagtunggalian, nahuli niya ang isang bagay, iniisip na kaya niyang talunin si Harvey. Pagkatapos, tiningnan ni Eliel ang payat na figure ni Lexi na may bahagyang ngiti. May nakaraan kayo. Parang paghihiganti sagot ni Harvey. Sa tulong ko, si Queenie York ay naging makapangyarihang tao sa halip na ang batang Panginoon na kanyang hinahangaan. Kahit nawala ang kontrol niya sa kanyang organisasyon dahil sa akin. Natural lang na gusto niya akong patayin. Patagang tumingin si Eliel kay Harvey. Gusto niyang malaman kung anong mga sekreto ang tinatago ni Harvey. Napahanga siya kay Harvey, ngunit nabigla pa rin nang marinig ang ganoong nakaraan. Bago pa man matapos magsalita ang dalawa, isa pang figure ang lumitaw. Ito ay isang lalaking may mukhang kasing ganda ng sa isang babae, na may banayad ng ngiti. Ang mga nakakakilala kay Yvonne Xavier ay tiyak na makakakita ng pagkakahawig sa kanya. Lumapit ang lalaki kay Eliel Braff bago yumukod ng magalang. Matagal na po, Ginoong Braff. Kumusta po kayo? Medyo ayos lang, sagot ni Eliel bago tumingin kay Harvey York. Hayaan mong ipakilala ko, Ginoong York. Siya si Jesse Xavier mula sa isa sa 10 nangungunang pamilya. Siya ang batang Panginoon ng pamilyang Xavier at huling disipulo ng maestro ng Dragon Guards. Hindi labis kung tawagin siyang susunod na tagapagmana. Pinagmasdan ni Harvey si Jesse bago bahagyang ngumiti. Nagkita na kami noon. Nagulat si Eliel. Hindi niya akalaing nagkakilala na ang dalawa. Ngumiti rin si Jesse matapos makita ang ekspresyon ni Harvey. Ano ba ang dapat kong itawag sa iyo? Prinsipe York o kinatawang York? Ano man ang gusto mo, sagot ni Harvey. Siyempre, tiningnan ni Jesse si Harvey. Isa sa mga kapatid ko ay sekretarya mo, ang isa naman ay kaaway mo. Ano sa tingin mo, dapat ba kitang tulungan o kalabanin? Ang kailangan mo lang gawin ay ipaglaban ang hustisya, sagot ni Harvey ng kalmado. O sa halip, huwag mong gawin ang hindi mo kagustuhan. Natigilan si Jesse bago hamalakhak. Napaka-interesting ng sinabi mo. Alam mo ba kung ano ang kagustuhan ko? Pagkatapos, pumasok si Jesse sa bulwagan. Agad na lumapit si Maisie Xavier sa kanya. Buti naman at dumating ka, Jesse. Pinagsasamantalahan ako ng masamang tao. Napabuntong hininga si Kensley Quinlan. Maya-maya pa, isa pang figure ang lumitaw. Siya ang warden ng Mordo Dragon Cell, si Peyton Horan. Lumapit siya kay Harvey na may malungkot na ekspresyon. Matagal na, Ginoong York. Binati rin siya ni Harvey. Senior Horan, kumusta kayo?
Ayos pa naman. Gayunpaman, tungkol sa sitwasyon mo ngayon. Ipinakita ni Peyton ang mapait na ngiti bago bumantong hininga. Dahil bahagi ako ng Dragon Cell, natural na kailangan kong ipagtanggol ang aming organisasyon. Kahit ganoon, ginagaranti ako na walang makakaakusa sa'yo kung wala kang kasalanan. Ngumiti si Harvey. Huwag kang mag-alala. Wala akong sala. Tumitig ng malalim si Peyton kay Harvey bago pumasok sa loob. Sa puntong iyon, isang anti-gang Haval limousine ang huminto ng dahan-dahan bago lumabas ang isang lalaking nakaputing balabal. Siya ang pinuno ng lungmen, si Samuel Bauer. Napasinghap si Eliel. Siya ang dating Grand Elder ng puwersang militar. Pinuno ng isa sa 10 nangungunang pamilya. At tagapamahala ng isa sa 4 na haligi ng bansa. Walang inaasahan na lilito ang isang tao ng ganoong kalibre. Bago pa man magbalik sa kanilang ulirat ang mga tao, lumapit si Samuel kay Harvey at bahagyang ngumiti. Sa iyong pagkakakilanlan, walang maglalakas loob na galawin ka. Ano bang klaseng pagkakakilanlan meron ako? Batang Panginoon ng lungmen, at tagapagmana ng organisasyon. Hindi pa ba sapat yun? Sagot ni Samuel ng kalmado. Napasinghap si Eliel habang tinititigan ng may hindi makapaniwala si Harvey. Ang susunod na tagapagmana ng lungmen. Si Harvey ang maalamat na Batang Panginoon. Kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa, Batang Panginoon ng lungmen, Prinsipe ng York ng South Light, at pinakamahusay na geomancy expert sa Golden Sands. Sino pa kayang pagkakakilanlan ang mayroon siya? 10:00 ng gabi, opisyal nang nagsimula ang pinagsamang paglilitis. Malinis ang pangunahing bulwagan ng Golden Cell. Ang mga kinatawan mula sa 4 na direksyon ay nakaupo sa mga mataas na upuan sa magkabilang panig. Nakaupo si Kensley Quinlan sa gitna habang nakakunot ang noo. Si Faceless at Flawless ay nakaupo sa lugar na espesyal na nakalaan para sa pamilya ng biktima. Matapos makatanggap ng paunang lunas, napanumbalik ni Flawless ang kanyang composure habang nagpapakita ng malamig na titig. Sa totoo lang, ilang beses nang naisip ni Faceless na tumakas, ngunit nanatili siya ng kalmado nang makitang dumating ang mga kinatawan mula sa 4 na haligi ng bansa. Bukod sa kanya, naroon din sina Shay Gibson at Prince Gibson. Nasa audience naman sina Darwin Gibson at iba pa. Ang akusado ay walang iba kundi si Harvey York. Nakapamulsa si Eliel Braff habang nakatitig ng mariin. Sige na, iharap ang mga saksi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kensley nang makitang naroon na ang lahat. Agad niyang iniutos ito. Makalipas ang ilang sandali, 2 tao sa pulang uniforme ang nagtulak ng isang lalaking naka-wheelchair. Nakarobo ito ng Golden Sands branch ng Heaven's Gate. Mapatla ang mukha nito, tanda ng matagal na pag-i-interrogate. Gayunpaman, wala siyang sugat na nagpapatunay na hindi siya pinahirapan. Nang tumungala si Harvey, alam niyang nasa bingit na ito ng pagkasira ng bait. Kristen, likas na tanong ni Prince Gibson. Tumingin pataas si Harvey. Kilala mo siya? Tumango si Prince Gibson. Isa siya sa mga taong ipinakilala ng ama ko. Kamakailan lang siya na-assign para bantayan ka. Hindi ko akalain na nandito siya. Nagtaka si Harvey habang nakatingin kay Kensley ngunit nanatiling tahimik. Bam! Malakas na pumukpok si Kensley na may seryosong ekspresyon. Nasa bulwagan tayo, Prince Gibson. Akala mo ba basta ka na lang pwedeng magsalita? Mabibigyan ka ng leksyon kung magpapatuloy kang sumigaw. Napakunot ang noo ni Prince Gibson. Bago pa man siya makapagsalita, itinaas ni Harvey ang kamay upang siya'y pigilan. Tama si Miss Kensley. Pagkatapos ng lahat, siya ang namamahala rito. Sige. Simulan na natin kung nandito na ang lahat, Miss Kensley. Nanginginig ang mukha ni Kensley matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Prince Gibson. Sige, simulan na natin. Prince Gibson, inatasan mo si Kristen na protektahan si Harvey. Tama ba? Tumango si Prince. Tama, tauhan ko siya, ngunit inutusan ko lang siyang protektahan si Harvey. Nagpakita ng malamig na tingin si Kensley. Kaya matapos maparalisa si Master Ong dahil sa pakipag-away kay Harvey. Para tuluyang masolusyonan ang problema,
Inutusan mo si Kristen na patahimikin si Master Ong. Nanatiling tahimik si Prince Gibson bago umiling. Hindi. Nakakuha ako ng balita tungkol sa insidente, ngunit sinabi ko lang kay Kristen na bantayan si Ong kung sakaling gumawa ito ng kalokohan. Hinding-hindi ko inisip na patayin siya. May mga bagay na hindi binabanggit ni Prince. Kung talagang balak ni Ong na patayin si Harvey, inutusan na niyang itapon ito sa karagatan. Dahil patay na ang isang tao, wala nang makakapagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5075. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay na nangyari sa umaga, binigyan mo si Kristen Gibson ng $150,000. Nag-isip si Prince Gibson sa sitwasyon. Tama, kamag-anak ng pamilya si Kristen. Palagi siyang nagtrabaho ng mabuti para sa amin. Sinabi niya na magpapakasal siya sa kanyang kasintahan. Binigyan ko siya ng pera para matulungan siyang mabili ang bahay na balak niya. Malamang binigyan mo siya ng pera para sa ibang dahilan? Malamig na tanong ni Kingsley Quinlan. Ang pera ay para sa matagumpay niyang pagpatay, tama. Nagpakita ng matinding ekspresyon si Prince Gibson. Napagtanto niyang nahuhuli na siya. Siyempre, hindi ako magdududa kung maipapakita mong totoo ang sinasabi mo. Pero sa totoo lang, inimbestigahan namin si Kristen. Wala siyang tinatawag na kasintahan. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka simula pa lang. Sandaling natahimik si Prince Gibson bago tumingin kay Kristen. Dapat kayang patunayan ni Kristen ito mismo. Siya ang nagsabi sa akin tungkol sa kasal. Kaya ko siya binigyan ng pera noon. Tama, tiningnan ni Kingsley si Kristen na parang multo ang putla ng mukha. Tatanungin kita, Kristen. Binayaran ka ba ni Prince para patayin si Ong? Mahinang itinaas ni Kristen ang ulo bago tumingin kay Kingsley. Hindi. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto habang ang mga ugat niya ay biglang lumitaw. Sinimulan niyang ipukpok ang ulo sa lupa, na para bang hindi niya ito mapigilan. Parang may nilalabanan siya na nagpapahirap sa kanya. Naging malamig ang tingin ni Kingsley. Kung sasabihin mo ang totoo, titigil ang paghihirap mo. Patuloy na labanan ang nasa puso mo, at mamamatay ka ng malagim. Patuloy na humihingal si Kristen habang binibigyan ng masamang tingin si Kingsley. Para bang gusto niyang magsalita, pero hindi niya magawa. Si Harvey, na nanatiling tahimik buong oras, biglang tumayo. Ginagamit mo ang mga taong kontrolado para tumstigo laban sa amin. Baliw ka ba? Lumapit si Harvey at hinawakan ang leeg ni Kristen. Ano? Papatayin mo siya o ano? Sigaw ni Maisie Xavier. Napangiti si Kingsley bago kumaway. Lumapit ang isang grupo ng mga tao na nakauniporme na may dalang mga baril. Napakalakas ng loob para pumatay ng tao sa bulwagang binabantayan ng Dragon Cell. Hindi ako magiging ganoong kahangal, hindi ba? Natakot ka bang may makita ako? Ano? Biglang nagdilim ang mukha ni Kingsley. Kung ipagpapatuloy mo ito, baka barilin kita. Sige, subukan mo. Nang handa nang mag-utos si Kingsley, biglang nagsalita si Peyton Horan. Walang kailangang magmadali. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Harvey. Kung talagang papatayin niya ang saksi dito, pwede na natin siyang patayin pagkatapos. Tumahimik ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni Peyton. Hindi nila alam kung sino ang kinakampihan niya. Kung ikukumpara sa posisyon ni Kingsley, mas mataas si Peyton. Agad na ibinaba ng mga nakauniporme ang kanilang mga baril matapos marinig ang utos ni Peyton. Tumango si Harvey York kay Peyton Horan bago sinampal si Kristen Gibson sa noo. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang itinaas ni Harvey ang kanyang kamay at inilabas ang saya na karayom mula sa ulo ni Kristen. Hindi gaanong inisip ni Kingsley Quinlan ito, at naniniwalang hindi kayang palayain ni Harvey si Kristen. Ngunit biglang nagdilim ang mukha niya nang makita ang karayom. Ang tao mismo ang nagtakda ng mga hangganan, ngunit napakadaling alisin ang mga ito. Tinanggal ni Harvey ang iba pang mga karayom mula sa puso at tiyan ni Kristen. Nang matanggal ang huling karayom, nagmukhang magaan si Kristen.
Wala na ang kanyang malungkot na ekspresyon. Fleeing. Walang pakialam si Harvey sa mga tao habang pinupunasan ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Tapos na. Ayos na si Kristen ngayon. Walang makakapanakit sa kanya habang andito ako. Ipagpatuloy ang paglilitis. Pagkatapos, bumalik si Harvey sa kanyang upuan ng casual. Mabilis ang tibok ng puso ni Kensley matapos makita ang eksena. Alam niyang may kahanga-hangang kakayahan si Harvey bilang kinatawan ng Marshall Alliance ng bansa. Kahit ganoon, higit pa ito sa kanyang inaasahan na madali niyang natanggal ang mga limitasyon ni Kristen. Mukhang mahina ang saksi. Paano kung magpahinga muna siya? Nagliwanag ang mga mata ni Kensley. Agad siyang pinigilan ni Samuel bago siya makapagsalita. Hindi na kailangan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung palalayain natin siya? Baka patayin siya ng mga taong naglagay ng bawal sa kanya. Mawala ang natatangi nating ebidensya. Ipagpatuloy ang paglilitis. Ang lahat ng sasabihin niya ngayon ay tiyak na magiging katotohanan. Tama yan. Kahit mga saksi ay nagkakaroon ng ganitong mga limitasyon, kumpirma ni Eliel Braff. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang itinatago ng Golden Cell? Hindi ko rin sa tingin na dapat palayain ang mga saksi. Dagdag ni Lexi York matapos magpakita ng mahina at matagal na ngiti. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung gagawin natin. Kahit magpahinga siya, dapat lamang sa harap natin. Sa ganoong paraan, makakakuha tayo ng patas na paglilitis. Natahimik si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Lexi. Nagpakita siya ng malalim na tingin habang nakatingin kay Lexi. Siyempre, hindi niya inaasahan na magsalita si Lexi para sa kanya. Dito siya manatili upang masigurong lahat ay panatag. Hindi aalis sa paningin natin ang saksi, kalmadong sabi ni Jesse Xavier. Nagpakita ng madilim na ekspresyon si Kensley. Naramdaman niya ang panganib sa paligid. Si Kristen, na matagal nang hinihingal, ay pilit bumangon mula sa lupa bago kumuha ng isang basong tubig. Hindi ko kailangan ng pahinga. Sasabihin ko ang lahat. Sigaw niya matapos uminom ng tubig. Ako ang pumatay kay Ang. Pero walang nag-utos sa akin. Gayunpaman, nagbigay ng pahiwatig si Kensley sa akin, na sinabing palalampasan niya ako kung idadamay ko sina Harvey, Prince Gibson, at Shay. Nonsense. Galit na galit si Kensley Quinlan. Kailan ko pa sinabing gawin mo yan? Huminga ng malalim si Kristen Gibson bago tumingin kay Kensley na maputlang mapotla. Tuwing kinukwestiyon mo ako, palagi mong sinasabi na mabubuhay ako kung sasabihin kong sina Sir York at ang iba pa ang mga nakatataas ko. Hindi ba't maituturing din na suhestyon yun? Ayon sa mga regulasyon, may video recording ang bawat interogasyon sa Golden Cell. Malalaman ang lahat ng sinabi ko kapag nahanap natin yun. Nag-iba ang ekspresyon ni Kensley habang tila gagawa ng aksyon. Miss Kensley, mas mabuting huwag mong utusan ang mga tauhan mo na sirain ang tape, sabi ni Harvey habang pinupunasan ang kanyang mga daliri. Bukod sa magmumukha kang guilty, wala ka ring mapapala. Halos magnitngit si Kensley, na pinipigil ang sarili. Muli na namang nakuha ni Harvey ang kontrol sa sitwasyon gamit ang kanyang mga salita, muntik na siyang magkamali ng kilos. Huminga siya ng malalim upang piliting kalmihan ang sarili. Huwag mo nang sabihin kung may nagtulak sa iyo. Simulat sa poll, inamin mong pinatay mo si Ang, kaya sabihin mo kung bakit mo ginawa yun. Detalyado. May nag-utos ba sa'yo? Ano ang tumatakbo sa isip mo nang gawin mo iyon? Paano mo ito ginawa? Ibigay mo lahat ng detalye. Huwag kang magsinungaling. Kung sasabihin mo kung sino ang nag-utos, titiyakin ng mga pangunahing tao dito na malilinis ang pangalan mo. Napatawa si Kristen. May nag-utos sa akin, pero hindi ko siya kilala. Sinundan ko si Ang habang lasing na lasing siya. May lalaking nakasuot ng itim na suit na nagbigay sa akin ng credit card, at sinabing bibigyan niya ako ng $730,000 pagkatapos kong patayin si Ang. Naakit ako sa pera. Hindi pa ako nakakakita ng ganun kalaking halaga sa buong buhay ko. Nagsimula siyang samuka sa tabi ng kalsada bago nahulog sa isang kanal. Pwede ko sana siyang sagipin, pero pinanood ko siyang malunod dahil gusto ko ang pera.
Hindi ko pinatay si Ang, pero parang ginawa ko na rin dahil sa hindi ko pag-aksyon. Kung hindi kayo naniniwala, gamitin niyo ang kahit anong mayroon kayo para subukan ako. Sumusumpa ako, ito ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Nagmukhang masama ang hitsura ni Kensley. Kung totoo ito, bakit ka binigyan ni Prince Gibson ng pera? Hindi ba't binayaran kanya para patayin si Ang? Napatawa si Kristen. May natripan akong bahay sa downtown. Kailangan ko ng $880,000. Pagkatapos makuha ang $730,000, kailangan ko pa ng dagdag. Kaya humingi ako ng tulong kay Young Master Gibson. Kasalanan ko lahat ito. Walang kinalaman dito si Young Master Gibson. Ang card na may laman ng pera ay nakatago sa kisame sa gilid ng kwarto ko. Walang nakatira sa bahay na yun. Pwede nyo itong halughugin. Ito lang ang alam ko. Walang ibang sangkot dito. Gawin nyo na ang gusto nyo sa akin. Tinitigan ni Kensley si Kristen. Handa na sana niyang itapon ito, dahil wala siyang makuhang kapaki-pakinabang. Pero bago pa man iyon, kalmadong nagsalita si Harvey York. Teka lang, may hindi ka pa sinasabi. Anong meron dito? Tumingin si Harvey sa mga karayom. Tumingin si Kristen Gibson sa mga karayom at agad na nanginig. Pagkarating ko rito, may lumapit sa akin at tinusok ako ng mga karayom sa katawan, mahina niyang sabi. Sinabi niyang kung hindi ko sasabihin ang gusto niyang marinig, gagamitin ang mga ito para patayin ako. Ang gusto niyang sabihin ko ay sangkot si Sir York sa pagkamatay ni Ang. Ah, ganun ba? Napangiti si Harvey bago tumingin kay Kensley. Kung hindi mabigat ang seguridad sa Golden Cell, masyado ka namang pinagkakatiwalaan ng mga tauhan mo. Kung hindi, paano na-attack ang isang mahalagang saksi sa ganitong sitwasyon? Kung gusto mong ibagsak ako, sana naman credible ang evidence. Sa ganitong paraan, napapahiya mo lang ang sarili mo pati na rin ang Dragon Cell. Napakunot ang noo ni Kensley. Mukhang naisahan din ako. Kung ganun, wala kang kasalanan. Pero sangkot ka rin sa pagkamatay ni Nameless. Pati pamilya ng biktima, nandito rin. Pagkatapos, tumingin si Kensley kina Faceless at Flawless. Mukhang mas madali nilang matatalo si Harvey sa tulong ng dalawa. Tumitig ang lahat sa mag-ama. Saglit na pinikit ni Samuel Bauer ang kanyang mga mata bago ngumiti. Ayon sa pagkakaalala ko, taga Evermore ang taong ito, tama. Dapat ay matagal na siyang pinatapon palabas ng lungsod na ito. Bakit nandito pa siya ngayon? Patuloy pa rin bang sinusubukang magtatag ng base ang Evermore? Kung ganun, malaking tagumpay ang nagawa ni Harvey sa pagpatay sa anak ni Faceless. Tama, kinilala na ng Estado ang Evermore bilang isang teroristang organisasyon. Pinlano nilang makipagtulungan sa mga taga-isla para pabagsakin ang bansa H. Huwag mong ituring na biktima ang mga taong yon. Napatingin si Kensley. Si Samuel at Eliel Braff ay pumapanig kay Harvey. Pati ang tunay na layunin ng Evermore ay nabunyag. Kung mapapatunayang pinatay ni Harvey si Nameless, nararapat siyang bigyan ng gantimpala. Nagtinginan sina Lexi York at Jesse Xavier. Gusto nilang magsalita para kay Kensley pero nagdalawang isip sila. Dumalo sila sa ngalan ng katarungan. Bilang kinatawan ng apat na haligi, hindi nila kayang magsalita ng kung ano-ano. Ang katotohanan ay, marami na ang naitatag noong nagsimulang magpulong ang apat na haligi upang magsagawa ng paglilitis. Dapat panghawakan ang batas, at mas mahalaga ang interes ng Estado kaysa interes ng individual. Totoo ngang taga Evermore si Faceless, pero nagawa niyang gawing lihai-timo ang Faceless Group nang bumalik siya rito. Kung gusto mo, maaari mong siyasatin ang lugar at hanapin ang pangunahing salarin. Pagkatapos ng lahat, wala akong kapangyarihan bilang unang tao. Hahayaan namin si Master Horan na humawak nito bilang paggalang sa Dragon Cell. Ayos lang ba iyon, tanong ni Samuel Bauer ng kalmado? Siyempre, sagot ni Peyton Horan na may ngiti. Tara na. Dalhin sila palayo. Iwinasiwas ni Peyton ang kanyang kamay bago pinalabas ng mga eksperto ang galit na mag-ama sa lugar. Pareho silang may kakayahan sa martial arts. Kahanga-hanga si Faceless sa aspetong iyon. Pero sa sandaling ito,
hindi sila maglakas loob na lumaban. Isa pang alas ni Kingsley Quinlan ang naalis ni na Samuel at ng iba pa. Biglang sumama ang kanyang ekspresyon nang makita ang eksenang iyon. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Alam niyang wala siyang magagawa kay Harvey York ngayon. Mukhang inosente pa rin ako. Walang makapagpapatunay na ako'y may kasalanan sa dalawang magkahiwalay na kaso ngayon. Pag-usapan na natin ngayon ang tungkol sa pagkakakulong ko. Ngumiti si Harvey kay Kingsley. Iniulat ko ang isang espiya bilang mabuting mamamayan. Magpapanggap akong ito'y isang formalidad lamang para maimbestigahan. Sabihin mo na kung paano ako nakalabas ng bilangguan. Ngayon, panahon na para ipakita mo ang katapatan mo sa iyong amo Carver Ruiz. Pinilit mong ikulong ako, nanginginig ang ikalawang tao ng Golden Cell bago lumuhad. Aaminin ko na, sasabihin ko ang lahat. Binayaran ako ng mga taga-isla. Gusto nila akong gumawa ng bitag para kay Sir York. Kaya nagkunwari akong pinalaya siya para muli siyang mahuli. Inosente si Sir York. Isang sorpresa. Nabigo ang plano ni Carver laban kay Harvey nang bumagsak ito sa lupa. Madaling napabagsak sana ni Kingsley si Harvey gamit ang mga kaso. Pero dahil sa apat na haligi ng estado, kailangang gawing bukas ang lahat ng proseso. Natural na magiging walang silbi ang pagbibintang sa ganoong kalagayan. Malinaw ang tatlong kaso, Miss Kingsley. Nauunawaan mo na ba ngayon? Tanong ni Harvey ng kalmado. Paano mo ito tatanggapin ngayon? Nangangatog si Kingsley habang patuloy na humihingal. Inosente si Harvey. Palayain niyo siya ngayon din, sigaw niya habang nagngangalit ang mga ngipin matapos ang mahabang sandali. Nakapamewang si Lexie York, para bang nanunood lang ng palabas. Napabuntong hininga si Jesse Xavier. May ganap na kontrol si Samuel sa buong sitwasyon. Bilang master ng lungmen, siya'y isang bihasang tao. Sa kanyang presensya, natural lamang na maprotektahan ang batang master mula sa anumang balak. Matapos sumulyap ng masama kay Harvey, huminga ng malalim si Kingsley bago maglalakad palayo. Ngunit nang siya'y lumingon, biglaang itinapon ni Harvey ang tasa ng tsaa sa lupa at ito'y nabasag. Pagkatapos, tumawid siya ng paa habang nakatitig kay Kingsley. Kailan ko sinabi na pwede ka nang umalis? Kabanata 5080. Napahinto si Kingsley Quinlan. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan si Harvey York ng may mabigat na ekspresyon. Idineklara ko na ikaw ay inosente. Malaya ka na. Ano pa ang gusto mo? Ang Dragon Cell ang may responsibilidad sa pag-iimbestiga ng mga sospek. Kung hindi ka pa rin kontento, maaari kang humingi ng kabayaran pagliko mo sa kaliwa pagkatapos lumabas. Legal na, bibigyan ka namin ng humigit kumulang $16,000. Sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Nagngangalit ang ngipin ni Kingsley. Ano ang gusto mo? Ikinulong mo ako at pinaratangan ng walang dahilan. Kung malas ako, habang buhay na akong nasa likod ng rehas ngayon, tama ba? Baka patay na ako ngayon. Ngumiti lang si Harvey. Bakit hindi mo ipaliwanag ang ginawa mo para magdusa ako ng ganito? Nasaan ang iyong paghingi ng tawad? Nagbago ang ekspresyon ni Kingsley bago nagngalit ang kanyang ngipin. Patawad. Ramdam ang matinding galit nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Alam ng lahat na sinusubukan lang ni Kingsley na iwasan ang usapan, ngunit kahanga-hanga na pinilit siyang sabihin iyon ni Harvey. Pumalakpak si Harvey. Walang kahit kaunting sinseridad sa mga salitang iyon, pero tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Huminga ng malalim si Kingsley upang kontrolin ang kanyang nararamdaman, nag-iisip ng paraan para talunin si Harvey sa susunod. Ngunit bago pa siya makaisip ng anuman, bahagyang ngumiti si Harvey habang nagsasalita. Sa kabila nito, sa tingin ko kailangan mo ring magpaliwanag sa iyong mga aksyon sa pagsira sa Martial Arts Alliance ng bansang ito. Dahil sa iyo, muntik nang mawala ng miyembro ang Martial Arts Alliance ng Country H bilang isa sa mga direktor ng pandaigdigang Martial Arts Alliance. Ang kinatawang iyon ay kamumuhian ng kasaysayan mismo. Ito'y malaking kasalanan na sangkot ang buong bansa at ang mga mamamayan nito. Paano mo ipapaliwanag ito? Kung ikaw lamang ang nagplano nito, maaaring kailangan mong magbayad ng buhay para sa iyong mga kasalanan.
Kung may taong nasa likod mo, sabihin mo na ngayon para mailigtas mo ang iyong buhay. Lahat ay napatingin kay Kensley matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, pinipilit ni Kensley si Harvey sa pangalan ng hustisya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga aksyon ay naging pinakamalaking balakid niya. Maliban na lang kung gusto niyang hamaba pa ang buhay niya, kailangan niyang ibunyag ang taong nasa likod niya. Pati si Eliel Braff ay nagulat. Alam niyang sinusuportahan ni Blaine John si Kensley. Pero ibang usapan kung siya mismo ang umamin nito. Paano mo nagagawang itulak siya ng ganito? Galit na galit ang magandang mukha ni Maisie Xavier habang nanginginig sa galit. Kumibit balikat si Harvey bago tumingin kay Jesse Xavier. Dahil kay Yvonne, hindi ko hihingin sa iyong pamilya na managot. Pero kung hindi mo aasikasuhin ang pamilya mo, huwag mo akong sisihin kung sila'y matamaan sa mukha. Tumawa si Jesse bago iwinasiwas ang kamay. Hindi nagtagal, 2 miyembro ng Dragon Guards ang mabilis na nag-escort kay Maisie palabas ng lugar.